Isang buwan bago magpasko, mabenta na ang mga laruang pangregalo. Kaya naman ang isang grupo, mahigpit na pinapaalalahanan ang mga mamimili hinggil sa mga panganib na dulot ng mga nakakalasong kemikal sa mga laruan. May ulat si Bien Manalo. Kasabay ng selebrasyon ng National Children's Month ngayong Nobyembre at sa nalalapit na Kapaskuhan, naglipanan na muli ang mga produktong pambata tulad ng laruan. Kaya si Nanay Mary Jane, todo ingat na sa pagbili ng mga laruan para sa kanyang mga anak. Sinisiguro kasi niya na ligtas ang kanyang mga bulilit mula sa mga nakalalasong kemikal na nasa laruan. Kung ano yung nakalagay doon sa laruan, binabasa ko kung ano yung, kung ligtas ba yung bata o hindi. Siyempre kasi bawal tiwal, katulad po ng iba, meron pong nakakahalong lason, pag naisubo, siyempre magkakasakit yung mga bata. Kaya ang Bantoxic Philippines, puspusan ang ginagawang hakbang para matiyak na ligtas ang mga kabataan mula sa nakalalasong kemikal. Katunayan, nagsagawa ng bagong pag-aaral ang grupo kasama ang Environment and Social Development Organization o ESDO sa Bangladesh at Pilipinas. Layo nitong imulat ang kamalayan ng publiko kaugnay sa panganib na dulot ng iba't ibang nakalalasong kemikal sa mga laruan at mahikayat ang gobyerno para sa kaukulang aksyon lalo na sa mas istriktong pagpapatupad ng mga pulisiya ukol dito. Kaya nga po pinupursige ng aming grupo ng Bantoxics at maging ng ESDO na talagang alisin, tanggalin ang mga chemicals na to dahil hindi talaga ito kailangan sa ganitong mga produkto, lalong-lalo na sa mga produktong pambata. Isinusulong din ng grupo ang paglalagay ng label sa mga produkto, alinsunod sa Republic Act 10620 o ang Toy and Game Safety Labeling Act of 2013. Nangangamba kasi sila sa masamang epekto ng mga kemikal sa kalusugan. Halimbawa na lamang, pag pinag-uusapan natin ng lead at mercury, neurotoxin kaagad ito. No? So utak pangunahin ang inaatake nito. Polyvinyl chloride, yung mga klaseng mga plastic squeaky toys, ang ibang klaseng chemicals naman yung epekto yung magiging resulta nito. Ano naman to, endocrine disrupting chemicals. May hormonal imbalance na posibleng maidulot ito. Kabilang sa mga impormasyon na dapat nakapaloob sa label ay ang pangalan, lokasyon, contact number ng manufacturers, ingredients, cautionary information at dapat may license to operate number mula sa regulatory agency. Kaya payo nila sa mga mamimili. Wag lang po palagi yung yung presyo ang tingnan ng ating mga kababayan, kundi tingnan po tama po ba yung angkop po ba yung edad sa iyong pagbibigyan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.